Minor de edad na suspect sa pagpatay ng sa OFW na inatulan ng 16 na taong pagkakakulong. Hindi daw masaya ang pamilya ng yumaong OFW. Oh, alam niyo na kung sino yon. Yung OFW na ginahasa ng minor de edad na buntis. Tapos, sinagasaan bago sinunog ang katawan. Oh, ah, alam niyo kung saan? Sa lugar na kung saan napakatapang ng mga OFW. Kuwait! O, pakinggan natin. Hinatulan ng 16 na taong pagkakakulong ang menor de edad na suspect sa pagpatay sa OFW na si Julie Biranara sa Kuwait. Ipinagpasalamat yan ng kanyang mga naulila bagamat nakukulangan sila sa parusa. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pagpatay sa Pinay na si Julie Biranara sa Kuwait na ginahasa at sinagasaan pa raw bago sinunog Enero noong nakarang taon, 16 na taong pagkakulong ang ipinataw na parusa ng Juvenile Court sa Kuwait sa minor de edad na suspect Setyembre noong nakaraang taon. 15 taon para sa murder at 1 taon para sa pagmaneho ng walang lisensya. Ang desisyong yan, pinagtibay ng Appellate Court ng Kuwait ayon sa Department of Migrant Workers. Nagpapasalamat ang pamilya ni Julie B sa desisyon, pero nakukulangan pa rin daw talaga sila sa 16 na taong pagkakakulong. Yun nga rin po ang inaasahan namin sana. Pero yun nga, kung ano yung ginawa, dapat ganun din po, diba? Ipinaliwanag kagabi ni DMW OIC USEC Hans Leo Kakdak sa pamilya ang hatol. Batay aniya sa juvenile law ng Kuwait, 15 taong pagkakabilanggo ang pinakamataas na hatol para sa juvenile offenders. Tutulong daw ang DMW sa pagsampa ng kasong sibil at paghingi ng danyos mula sa pamilya ng akusado. We will have at least a 10 to 14 day period to prepare for this. We committed to assist the family in the filing of the civil action for damages, which is still part and parcel of the path to justice. Hindi pa masabi ng DMW kung ano ang halaga na pwedeng hingin na danyos na depende pa raw sa batas ng Kuwait. Ay, nako, mga kababayan ko. Kaya tayo mag-iingat po tayo na huwag tayong masyado magtitiwala sa mga employer, anak o kamag-anak o pinsan o whatever, no? Kung kayo po ay pinai-inlove ng mga yan, hanggang doon lang yan. Nauutugan lang sila sa inyo, pero sa totoo, hindi nila kayo mahalin. Okay, tandaan niyo po yan na bibihira yung Princess Sarah sa totoong buhay. Bibihira po yun. Yung kasambahay na na-inlove o yung prinsipe na na-inlove sa kasambahay, sa mga cartoons lang nangyayari yun. Hindi sa totoong buhay. Kaya mga kababayan ko, mag-ingat-ingat kayo.